Tayo po ngayon ay pumapasok na sa panahon ng mga mahal na araw. So bahagi ko sa pamagitan ng pagkasaliwa natin una ng linggo ng palaspas. Alam niyo yung palaspas na yan, hindi ko yan anting-anting baka din yung iba ginagawang anting-anting. Bahagi ko yan. Ano yung pinapaalala ng palaspas na yan? Pinapaalala ng palaspas na yan, walang iba kundi alin? Si Jesus. Kaya yung araw kanina yun, Hosana sa anak ni David. Kaya nga kumisan may mga kapatid tayong mga turo nila sa kanilang sarili, Kristiyano. Pero hindi sila naniniwala na sa Jesus ng Diyos. Sabi nila, si Jesus lang ang tao. Siya lamang isang propeta. Siya ay isang Mesiyas, pero hindi Diyos. Sa atin, maliwanag na si Jesus ay tao at Diyos. Sabi nga natin, sapagkat sa nakalipas na linggo, yung ating mga pagbasa ng tumutukoy na alin pinapahayag mismo na Jesus na alin, ako nga, ako ay si Yahweh. At yung palaspas natin na hawak-hawak ay pagkilala. Bagamat ng panahon na mga script ng Jesus, ito yung kung tawagin natin ay panahon, ay kung tawagin natin yung alin. Yan ay kung tawagin natin ay victory entry. Kapag halimbawa ang isang hari ay pumasok sa isang kanyang sariling bayan o doon sa bayan na sinakop niya, ay kung tawagin natin yan ay victory entry, yung marangyang pagpasok. Pero kaya hindi bilang isang political leader, hindi bilang isang hari ng mga tao lamang, ngunit alin, pagkilala na alin, ito yung anak ni David. Yung salita ng anak ni David ay isa sa tinatawag nating ginagamit na titulo na naghihintay sa pagdating ng Mesiyas, yung ipinangako ng Diyos mula pa sa lumang tipan na siya magliligtas sa kanyang bayan mula sa kasalanan, mula pa sa kasalanan ni Eva at ni Adan. Kaya bahagi yun. Kaya sinabing anak ni David, ito'y hinihintay ng Mesiyas. Kaya lang, yung paratang lang sa kanya ay alin? Yung paratang lang sa kanya, kasi bahagi yun, ang paratang na ibinigay lang sa kanya ay alin? Kasi kung tawagin mo natin, ito ay political, kung tawagin natin ay prisoner, pero ang paratang sa kanya, ay kung tawagin natin ay sedition, inuudyukan niya na huwag magbabayad ng buwis. Anong sabi? Sinasabi niyang siya ang hari ng mga Hudyo. So ibig sabihin, kapag sinabi ang hari ng mga Hudyo, ay sinisakop ng Imperyo Romano. Parang sinasabi na ito, nagka-aplas ito. Pero yung marangyang pagpasok na Jesus ay pagkilala natin na ito ang hinihintay ng Mesiyas na magliligtas sa kanyang bayan. At bahagi ko, sabi nga natin, sana ngayong panahon na lalong-lalo na kayo ng mahal na araw, ay bigyan tayo ng panahon ng pagninilay. Lumalim ng pagninilay. Una, yung sana mapahalagaan natin yung panahon
ng katahimikan. Sinasabi ng mga matatanda, sana ngayong panahon ng mahal na araw, wala sana'y huwag sana muna tayong maging maingay. Huwag masyadong magpapatugtog ng mga tugtugin na masasaya. Pwede siguro yung tungkol sa ating pananampalataya. Para saan? Para magkaroon tayo ng panahon na tingnan natin ang ating kalooban. Tingnan natin yung ating kalooban. Huwag natin tingnan yung panlabas. Kasi pang-araw-araw natin pagkilos na tinitingnan lang natin kalimitan yung mga panlabas. Bahagi yun. Itong panahon na ito ay isang panahon na kinakailangan natin makita yung alin. Yung panloob. Kasi doon lamang natin higit na makikita ang pagkilos ng Diyos. Sabi na natin, kaya sana magkaroon tayo ng panahon na makita natin ang kalooban ng Diyos sa ating pagkilos para maging maliwanag sa atin na yung ginagawa natin ay isang pagtugon sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang yung kalooban na mo, hindi lamang kalooban ng pamilya mo, hindi lamang kalooban ng asawa mo, hindi lamang kalooban ng mga tao sa paligid mo. Kaya nga po minsan, itinatanong ko rin, sinasabi ko rin sa mga politiko, kasi ngayon ay panahon din na ang tinatawag natin kampanya. Ang ating bayan ay mayroong 5 gustong maging mayor. May 30 plus na gustong maging konsihal. Sabi ko, may tanong ba niyo itong mga tao ito na kalooban ba ng Diyos? Napasukin mo ito? Biro mo yun. Sa mayor na lamang, apat na maging duwaan. Isa lang ang mananalo. Sa konsihal, ay 8 lamang. Ay halos 28 ang magiging duwaan pagkatapos ng eleksyon. Kalooban ba yun ng Diyos sa kanila na sila ay matalo? So, bahagi yun. Kung minsan hindi na natin nakikita yung kalooban ng Diyos. Kasi ang tinitingnan lang natin yung kalooban natin. Sa Jesus, kaya dumanas itong panahon na ito ng Kwaresma, paghihirap, pagkamatay sa krus, at muling pagkabuhay, maliwanag sa Kanya. Bakit na ginawa ito? Kasi yun yung kalooban ng Diyos para sa Kanya. Kaya sana makita natin, sana rin maging bahagi ng ating pagninilay. Ano-ano ang tinatahan natin sa daigdig na ito. At sabi, pwede natin masabi na ang ating pagkilos ay isang pagkilos na tumutugon or at least nagsusumikap na tumugon sa kalooban ng Diyos. At kahit baga nagwawalis lang sa kalsada, ay kung yan ang kalooban ng Diyos sa iyo, bahagi mo yun. Marangal naman ang pagwawalis kahit sa pagwawalis sa kalsada. Pero maging maliwanag sa atin, bahagi ito ng pagtugon. Kasi kung minsan hindi natin tinatanong Ang tinatanong lang natin ay ano yung gusto ko. Hindi natin tinatanong kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. Kaya sana maging bahagi rin ng ating pagninilay ito. Ano ba yung kalooban ng Diyos para sa atin? Kasi sigurado, kasi kung ano yung kalooban ng Diyos, magdudulot ito talaga ng pagliligtas sa atin. At hindi lang utusin pagliligtas sa atin, nagiging kabahagi tayo
ng pagliligtas ng Diyos sa bawat pagkilos natin sa daigdig na ito. Ano man ang ginagampanan natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito, kung ano man yung trabaho natin, ay maliwanag sa atin yan. Kasi sa pamagitan nito, alam ko na ang ginagawa ko ay bahagi ng pagtulong natin sa paanyaya ng Diyos. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sana, doon din. Kaya nga yung huling-huling wika, ang sabi nga, ay natapos na. No? Natapos na. Hindi lang tayo nakatapos. Pero yung sabihin, ano natapos natin? Yung pagtugon natin sa kalooban ng Diyos. Baka marami na tayo natapos. Pero yung tinapos naman natin, hindi kalooban ng Diyos. Kalooban lang natin. Ay hindi tayo tumutugon katulad ng pagtugon sa atin ng ipinakita sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya yun ang hamon na iniiwanan po natin ngayon. At sana sa panahon ng ating pagdimilay, mula ngayon hanggang sa linggo ng muling pagkabuhay, ay makita natin yung tunay na pagliligtas ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi ginagawa ko yung kalooban ng Diyos. Partikular sa pang-araw-araw ko pagkilos.